So ayun mga kaibigan 'no, so magandang araw sa inyo. So usapang GCash na naman tayo 'no. So kung naalala niyo sa nakaraang vlog natin, so nag-loan tayo using GCash, using GLoan sa GCash application. Tapos may tutorial din tayo kung paano, pataasin yung ating credit limit sa ating SpayLater as S-loan using Shopee. No, sa Shopee application. So ngayon, yung topic naman natin ngayon ay paano magbayad ng bills using GCash. So madaming benefits pala yung nakukuha natin dito sa application na to, no. Kagaya ng umutang ganun, magbayad ng bills. No, so ayun, tuturuan ko kayo, no. So madali lang naman, no. So siyempre, buksan nyo yung ating application na GCash. So punta lang kayo dito sa bills. Click nyo yung bills dyan. So, pag nandito na kayo sa bills, mga kaibigan nyo, nandito yung category lahat na pwede mong bayaran using GCash. So, search mo lang dyan. Meron yung search bar dyan. Tapos, o kaya i-click mo tong categories na view all. Ayan. So, pag nandito na tayo, ito lahat yung pwede mong bayaran na bills kung saan man kayo nakautang using GCash, no. So tulad ng example, kapag magbabayad tayo sa sa kuryente natin, so katulad dito sa amin, search lang natin dito Kagelco 2. So nasa Cagayan Valley kami. So kung magbabayad kayo ng inyong bills sa kuryente, yan, search nyo lang Kagelco 2, click nyo yung Kagelco. Ito, enter mo yung amount dito. So, may shipping fee na 8 pesos yan. So, less hassle to. No? Pag pupunta pa kayo sa malalayo, kung punta kayo ng barangay hall, munisipyo, so, pwede na rin magbayad dito sa GCash. So, i-GCash nyo na lang. I-type nyo na lang yung amount kung anong ilan yung babayaran nyo. Tapos, yung account number, i-enter nyo dito. No? So, ito yung pinaka-importante sa lahat, yung account number. So, titignan nyo dun sa bills nyo, dun sa Kagelco bills nyo. Tapos yung account name, talagay mo din dito yung pangalan mo, tapos yung email address. Ayan. Saka nyo, kahit wag nyo lang i-check tong box dito, no. I-next, no. Ayun, ganun lang kadali magbayad ng bills dito sa GCash. So, napakaganda, no. Kung may magte-text naman sa inyong PIN, sa inyong number, so ilalagay mo lang PIN. So, ayun, okay na yun. So, pwede rin dito sa sa inyong tubig, no? Pwede rin sa tubig yan. So, ito, nandito yung water utilities. Ayan. Ganun din. Same din dun sa natin. Sa pagbayad ng kuryente, kukunin mo lang yung yung account number. So, less hassle talaga. So, napakaganda, no? Cable internet, so madami talaga. So, pwede rin magbayad dito sa motor. Katulad nung sa motor ko, no, search mo lang itong billers kung saan ka nakautang. So, sa motor ko, sa Unistar tayo nakautang. So, search lang natin yung Unistar dito. Ayan. Unistar. Dito. Dito ko nagbabayad sa hulugan kong motor. Ayan. Search lang natin. Tapos, yung monthly ng motor ko, 2 years yung motor ko, 3,292. Tatype mo lang. Tapos yung shipping fee, 15 pesos. So, select type, loan. Siya, Unistar Motorcycle Loan. Account number, account name, yan. So, lalagay mo yung pangalan mo, yung account number na sinasabi kong importante na isa, mobile number, email address. So, ayun. Saka mo i-next, no? So, napakadaling magbayad talaga dito sa GCash. So, less hassle talaga. Yung lang, yung shipping fee lang yung babayaran mo, no? Kaysa naman pumunta ka pa sa barangay hall o kaya malayong pupuntahan mo. So, gasolina mo po, no? So, dito ka na lang magbayad sa GCash. So, yun lang yung ating tutorial ngayon.
So, salamat sa mga sumusuporta sa channel natin. So, sa susunod, may mga tutorial tayo dito sa Shopee, Gcash, o kaya sa mga social media natin. So, comment down below. Baka sakaling may tulong ko ako sa inyo, no? So, yun lang.